pong ipag-anyaya ang BCS, kung tayo po ay nasa mga lugar na nabanggit, mag-anyaya rin tayo sa mga bata na naroon. O kaya kung may mga apo tayo at mga anak, padaluhin po natin sa BCS. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay, at ang isa po, bago ko malimutan, magkakaroon po tayo ng election ng Church Council. At ang election po natin sa Church Council ay magaganap sa 2nd linggo ng buwan ng Mayo. Yung pong ating pagpili ng bagong mga pinuno sa ating Church Council at mga bubuo ng mga lupon ay sa 2nd linggo sa May 19. Kaya nga po sa Wednesday, kami po na bumubuo ng nomination committee ay magkakaroon ng pagpupulong. At naririto po ang bumubuo ng nomination committee. At inaanyayahan ko po ang mga pangalan na naririto upang magkita-kita kami sa araw ng Miyerkules sa 9 ng umaga. Purihin po natin ang Panginoon at tayo magsabi ng Amen. Bigay ninyo ng buong-buong inyong mga hikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po'y magandal. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalob mo sa amin. Pinupuri ka po namin at isasamatan laging sa araw-araw na biyaya mo naming nadarama ang pagmamal mo naming nakakantan sa lahat ng oras. O Diyos, pagpalain mo po ang mga taong nagbigay ngayon upang mapalaganap lalo ang banal mong salita dito sa sanlibutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo pong lahat sabay-sabay. O Diyos ng katarungan, hilaw ng sanlibutan, kami nagsisisi na aming inabuso ang paggamit ng daigdig. Amin tinatanggap ang kakulangan ng lakas ng loob upang gawin ang katarungan at kapayapaan dito sa daigdig. Patawarin mo kami, O Diyos, at gabayan kami patungo sa daan ng buhay. Amen. Atin ngayong tanggapin ang biyaya ng pagpapatawad na taglay ang kagalakan at binagong pagtatalaga. Amen. Tayo po ay manalangin. Ang inyong kadakilaan at kaningningan ay nagpapatuloy na nahayag at aming pong nadarama sa kagandahan ng sangnilikha, sa kagandahan ng kapaligiran, at sa buhay na hatid ng daigdig. Sa araw-araw, O Diyos, aming magulang, aming dakilang may likha, ang inyo nga pong pagpapala ay aming pong nararanasan. Ang inyong katapatan, ang inyong pag-ibig at kadakilaan ay nahayag sa pamagitan ng buong sangnilikha ng daigdig, na kung saan itinalaga ninyo na ang aming buhay ay nakaugnay. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyong biyaya, sa inyong pagmamahal, sa inyong pagyakap at pagtanggap at pagpapatawad sa bawat isa sa amin, kung hindi man kami sa tuwina ay naging matapat at masunurin sa inyong banal na kalooban. Panginoon, salamat sa inyo nga pong nakabukas na mga palad at mga bisig upang kami ay yakapin at tanggapin kahit sa gitna ng aming mga pagkukulang at pagmamalabis. Sa amin pong muli na pagsama-sama upang dumulog sa inyo, kasabay ng buong sangkakristyanuhan at ng aming mga kapatid, sa sandaling ito, tinataas namin sa pinakamataas na antas ang aming mga tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat habang ibinababa ang aming mga sarili sa inyong banal na paanan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang himala. Pinupuri po namin kayo sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Diyos, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalusugan ng kalakasan, sa biyaya ng mga mahal sa buhay ng pamilya at ng mga kaibigan, sa biyaya ng pananampalataya ng iglesia, sa biyaya ng mga probisyon at ng mga katugunan ninyo sa aming mga panalangin. Higit sa lahat, sa biyaya ng sanglilikha at ng inyong pagliligtas. Aming Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang kagalakan sa pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at ng iba't iba pa po na mga masasaya at mapagpalang mga karanasan ng aming buhay. Ang inyo pong himala ng pagpapagaling sa mga karamdaman, sa mga kapatid po namin na nasa loob ng pagamutan at banig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan. Sa aming mga kapatid o dakilang Diyos katulad ng kapatid na Ryan, kapatid na Manny Isguera, sa iba pa naming mga kapatid na nasa puso at isip namin sa mga sandaling ito at maging sa bawat isa na nasa loob ng santuaryong ito. Tinataas namin sa inyo ang pagpapasalamat at amin nga pong pagkilala sa inyong himala sa biyaya ng pagkakasundo, pagpapakumbaba, pagkakaisa. Salamat o dakilang Diyos sa inyong pagbibigay ng patuloy na pagkakaisa sa mga sambahayan. Salamat sa mga magulang at mga anak, sa mga lolo at lola, sa mga may gulang naming Panginoon, at sa aming mga kasambahay.
Binabalik namin sa inyo ang kapurihan bilang inyong mga anak, at bilang iglesia kami ay dumudulog sa inyo upang ang mga panalangin naming Panginoon, ang inyong mga anak ay patuloy na tanggapin para sa iba't ibang kalagayan, sa iba't ibang karanasan ng buhay. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, ang mga sambahayan sa iglesyang ito, sa patuloy na pakikiisa sa iba't ibang gawain ng pananalangin, pag-aalalayan, ng paghayo upang ipahayag ang inyong banal na salita, ng pag-abot sa mga kapatid na nasa loob po ng mga dormitoryo ng BGMP, sa paghahatid ng inyong mabuting balita sa pamamagitan ng mga Bible study, ng Sunday School sa loob at labas ng bahay-sambahan, at maging sa pamamagitan ng VCS at na magaganap na VCS aming Panginoon sa iba't ibang dako ng lungsod ng Lucena. Tinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin at pagpapahayag ng aming pagkukulang sa pagiging katiwala ng daigdig. Patuloy na pagpalain nyo ang mga pamayanan katulad ng Lucena, ang lalawigan ng Quezon at ang buong bansang Pilipinas. Pagpalain nyo po ang mga pamilyang Pilipino, ang aming pong mga pinuno, ang mga lider, sa iba't ibang antas at sangay ng aming pamahalaan. Sa panahong ito, aming Panginoon, na nararanasan namin ang iba't ibang hamon ng buhay, bunga ng krisis sa kabuhayan at maging krisis sa kapaligiran o kalikasan. Panginoon, patuloy niyo kaming bigkisin upang harapin namin ang hamon at ang aming mga pananagutan bilang inyong mga anak, bilang mga Kristiyano at mga mananampalataya, mga simbahan, upang amin pong itaguyod ang inyong banal na kalooban. Ingatan niyo po, aming Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ang mga pamilya, lalo at sa gitna, aming Panginoon, ng panahon ng eleksyon. Kayo ang magbibigay ng proteksyon, aming Panginoon, sa buong sambayanan. Kayo ang mag-iingat sa bawat isa, aming Panginoon, ng mga lider, sa mga nag-aalay ng kanilang buhay at panahon para sa paglilingkod, sa mga kandidato, aming Panginoon, at sa mga mamamayan. Patuloy na ilalayo nyo sa anumang kapahamakan at sa anumang gawa ng kaaway at dyablo. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng ito nang may pagpapasalamat, at gayon din naman patuloy na pagkilala sa inyong kapangyarihan at sa inyong kalooban. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iradya mo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at lahat. At samahang lumikha ng pamayanang payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Siya
Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 27 sa tugo ng pagbasa. Nang simulan likayin ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay walang humiis sa malyo. Ang dilim at bumabalot sa kadiliran at inibig sa lakas na hangin sa ibabaw ng mga big. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Kasiyahan ng Diyos sa nagkunilabasan. Kaya kagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan hanggang tigsabi at kung ito ay magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at ang karagatan man ang saman-samang tubig na siya rito ay masigaw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng huri ng halaman, namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman, nasiyahan siya sa kanyang ginawa, at ito'y nasgan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, yun ay katatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa langit para magpulot ang araw at sabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng araw, taon at pagkataon. Mula sa langit, ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang tanaw, ang araw at ang tanglaw sa mga hapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw ang araw gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay, at nagkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito sinabi, magpaparami ang lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan, magpaparami ng mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon na lahat ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki, maliliit, at gayon nga nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ang tao, at ang gawin siyang kalalang natin. Siya ay manamahala sa mga isda, ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malakim o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. May mapurihan at ang anak ng Espiritu. Buhat pa sa unang-una, ngayon magpakailanman, walang hanggang. Amen. Mula sa Aklat ng Awit, ang Kabanatay 24, ang talata ay 1. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Amen. Itong sanglibutan ay sa aking Ama, na talaga ay may awit
aking naririnig. Itong sanglibutan ay sa aking Ama, ang bato, kahoy, langit, dagat, gawa niyang lahat. sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan, ang ating kakulangan sa pakikibahagi sa pagkilos ng Diyos para sa katarungan. Tayo manalangin, patuloy na hanapin ang mukha ng Diyos, hindi sa mukha ng kapangyarihan at kayamanan, kundi sa mukha ng pinakaaba na ating mga kapwa. Tayo po ay manalangin. Naririto po kami at dumudulog sa inyong banal na harapan. Kinikilala namin ang aming kasalanan. Ibinababa namin ang aming mga sarili. Panginoon, wala kaming kakayahan upang baguhin ang aming buhay at ayusin ang aming mga ugnayan. Lalong wala kaming kakayahan upang pagalingin
ang lupain at ang daigdig. Dumudulog po kami sa inyo, aming Panginoon. Amin pong isinasamo ng inyong biyaya at ang inyong himala ay ipagkaloob sa amin upang ang kagalingan at ang kapayapaan ay dumaloy sa lupain at sa daigdig. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. God is good. All the time. Isa pong mabiyaya na pagdiriwang ng linggo ng daigdig. Sabihin nga po natin, yakapin ang daigdig. Ang isasagot po natin ay yakapin ang daigdig. Itaguyod ang buhay. Yakapin ang daigdig. Bakit nga po ba dapat itaguyod ang buhay at yakapin ang daigdig? Sabihin niyo po sa inyong katabi, bakit nga ba? Alam po natin na ang daigdig ay isang paraiso mula sa Diyos. Sabihin nga po natin ng malakas, paraiso. Ang katotohanan po na ang daigdig ay isang paraiso ay mula sa salita ng Diyos. Sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, ang mga talata ay 4 hanggang 15, doon ipinapahayag sa atin ang pagkalikha ng halamanan ng Eden. Sabihin nga po natin, Garden of Eden. Ito po ay isang paraiso. Opo, ang buong daigdig ay isang paraiso. At katulad po ng halamanan ng Eden o ng Garden of Eden, ang daigdig ay isang napakagandang halamanan. At tayo, ang mga tao, ang mga hardinero. Sabihin po natin, kapatid, hardinero tayo. Ang daigdig ay pag-aari ng Diyos. Ito po ang malinaw na nais na isalarawan ng mga manunulat ng aklat ng Henesis. Subalit, ang daigdig po, ang paraisong ito ay atin ang inabuso. Sabihin po nating muli, inabuso. Kaya nga po ang bunga nito, batay sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, ang kabanata ay 8, ang talata ay 22, isinalarawan po niya ang angkop na kalagayan ng daigdig o ng paraiso. Sa talatang ito, nang sabihin po niya, the creation is groaning or dumadaing sa paghihirap ang sanglilikha. Ito na po pala ang kalagayan ng paraiso. Kaya nga po minsan, may narinig ako, sinabi, daigdig ka ba? Daigdig ka ba? Kasi parang hirap na hirap ka na. Ganyan po ngayon ang daigdig. No? The creation is groaning. Ang sanglilikha ay dumadaing. Ang daigdig ay hirap na. Ganito po ang isinasaad ng banal na kasulatan. Ang daigdig at ang lahat ng naroon may-ari si Yahweh ating Panginoon. Ang daigdig, ang lahat ng naririto, ang may-ari sa atin. Ang may-ari sa lahat ng naruroon ay si Yahweh na ating Panginoon. Opo, mula sa payak na talatang ito ng banal na kasulatan, ay ipinauunawa sa atin ang napakahalagang mga katotohanan. Ano nga po ba ang mga katotohanan ito? Una, ang daigdig ay hindi natin pag-aari. Ang daigdig ay hindi natin pag-aari. Kahit na po mayroon tayong orihinal na titulo, kahit po ang mga kalupaan sa mga bansa, sa mga daigdig ay merong pong katibayan na ito ay kanilang pag-aari. Maging ang mga pinag-aagawan ngayon na mga bahagi ng daigdig
ang mga isla, mga pinag-aagawa ng iba't ibang bansa. At may sinasabing mga historical basis o historical documents o historical claim. Kung atin pong babalikan ang salita ng Diyos, ay ipapaalala lamang sa atin. Ang daigdig ay hindi natin pag-aari. Ito'y sa Diyos at ipinagkatiwala lamang sa atin. Tayo po ay mga katiwala. Sabihin po natin, steward. Tayo ay katiwala ng daigdig. At bilang tao na nilikha sa wangis ng Diyos, tayo bilang mga katiwala ay itinalaga upang mapanatili ang kaayusan ng mundo. Kung kaya't nararapat lamang na ating pong labanan ang anumang gawa na makalilikha ng katiwalian at ng kaguluhan sa daigdig na pinagkatiwala sa atin. Ang ikalawa pong katotohanan, bilang katiwala, tayong lahat ay mayroong tungkulin. Tayong lahat ay mayroong responsibilidad. Tayong lahat ay may pananagutan na ang daigdig ay mahalin, kalingain, protektahan at itaguyod, hindi lamang para sa atin, kung hindi para sa susunod. Sabay-sabay po tayo na henerasyon. Opo. Naalala ko po, itong nakalipas na mga araw, yung isang nabasa ko na panawagan po ng mga environmental advocates. Ito'y panawagan nila sa nalalapit na celebration ng Earth Day ngayong 2013. At dito sa ating bansa, ang kanilang panawagan ay ganito: tao muna, hindi mina. Sabihin nga po natin, tao muna, hindi mina. Ano ang ibig sabihin po nito? Unahin ang kalagayan at pangangailangan ng tao at hindi po yung pagmimina. Dahil alam po natin kung ano ang malawakang epekto ng patuloy na pagmimina sa buhay ng ating pong bansa at sa buhay ng maraming Pilipino sa kasalukuyan. Kaya nga po, ang isa sa panawagan upang protektahan ang daigdig ay upang itigil ang pagmimina at ang kalingain ay ang tao. At ang sabi naman po ng isang reminder mula po sa CNN, ang daigdig po daw ay patuloy na umiinit. Ito po yung tinatawag na global warming. At sinasabi po, by the next 10 months, Earth gets hotter by 4 degrees from now. Ano lang pong ibig sabihin noon? Patuloy na umiinit ang daigdig. Ito po yung global warming na nagdudulot ng pagbabago ng klima o climate change. At papaano nga po ba ito haharapin? Papaano po ito mapapatigil? Ito pong patuloy na pag-init ng temperatura ng daigdig. Mayroon pong 3 panawagan o hakbang. Ang una po, plant more trees. Magtanim ng maraming puno. Don't waste water. Ang ikalawa, huwag aksayahin ang tubig. At ang ikatlo po, use cloth bag and don't burn plastic. Kaya po kahit maliliit na plastic na nakikita nating sinisindihan ngayon, yan po ay hindi nakakatulong sa kalikasan. Kaya marami na rin ay mayroong mga allergy. Yung may allergy, may asthma, may respiratory na problem. Siyempre, may naninigarilyo pa. Mabuti na lang, bawal ng manigarilyo sa loob ng sasakyan, pero may mga pasaway pa rin. So, plant more trees, don't waste water, at ang ikatlo po, use cloth bag and don't burn plastic. Kaya po pag mayroong mga nagsisilab o nagsusunog dyan, pwede nating sabihan, ay kapatid, kuya, ate, bawal na ngayon o hindi na ngayon
dapat ginagawa ang pagsusunog ng mga basura. No? Uso na po yung waste segregation. Uso na yung 3 R's: reduce, reuse, recycle. No? Opo, ang mga ito ay ilan lamang po sa mga subok ng paraan upang ating pong protektahan, ating kalingain at mapapanumbalik ang kagandahan at ang integridad at ang orihinal na kalagayan ng daigdig. Kung tayo po tayo ang dahilan at tayo ang may pananagutan sa kasalukuyang masamang kalagayan ng daigdig, ano ang dapat nating gawin upang manatili itong buhay at upang ma-restore ito sa kanyang integridad at orihinal na kagandahan at kalagayan? Nais ko pong ulitin ang ilang mga paalaala o pamamaraan mula po sa nilimbag na manual o pinablish na manual ng National Council of Churches in the Philippines mula po sa NCCP Program Unit on Ecology and Environmental Protection. Kumuha po tayo ng ilang mga pamamaraan upang matulungan natin ang mundo at upang tayo ay maging isang modelong iglesia, maging isang modelong simbahan sa pagtataguyod at pagpapanatili at pagre-restore ng daigdig. Ang una po, isama ang ekolohiya o ang daigdig sa inyong grupong panalangin o sa ating prayer meeting. Ang ikalawa po, magtanim ng puno sa mga special na okasyon. Maaring ito ay sa panahon ng ating birthday, sa panahon ng ating anniversary, o sa panahon ng mga reunion o masasayang mga okasyon sa ating buhay at sa ating pamilya. Ito po ay mga magagandang alaala ng ating buhay. Ang puno ay lumalago nang hindi natin namamalayan. Ang ikatlo po, gamitin ang lahat ng paraan sa ebanghelismo para sa layuning pangkalikasan. Kung tayo po ay magsasagawa ng evangelism o programa para sa ebanghelismo, huwag po nating kakalimutan yung pong ating ministeryo para sa pangkalikasan. Kung pinapahayag natin na kinakailangang ibigin natin ang Diyos, ibigin ang kapwa, pinapaalala sa atin na atin din namang ipahayag ang pagmamahal sa daigdig o ang pagmamahal sa creation. Kung kaya't sa ating pong pag-ibanghelismo, naruroon ang panawagan to love God, love people, and love creation o love the earth. Ang ikaapat po, gumawa ng pagsisisi sa daigdig. Ating itala ang ating mga kasalanan sa daigdig para sa pagpapadaloy ng gawain sa iglesia. At ang ikalima po, at bilang panghuli, tandaan po natin ang mahalagang petsa para sa pang-ekolohiya at gayon din naman ating ipagdiwang iyon sa ating sariling kaparaanan. Ating alalahanin ang petsa o ang araw ng daigdig at ito po ay sa April 22. Kailan po yon? Bukas. At gayon din naman po ang araw ng pandaigdigang paglilinis ay sa Marso 8. Mayroon pong kasabihan na ganito, think globally, act locally. Kung mahal po natin ang daigdig, meron tayong gagawing paraan upang sa ating pong pamayanan, sa ating pamumuhay, saan man tayo naroon, magiging kabahagi tayo sa pangmalawakan o pandaigdigan na paghakbang upang itaguyod ang daigdig. Kung kaya't halina mga kapatid, kung saan man tayo naroon, itaguyod ang buhay. Itaas nga po natin ang ating mga kamay. Kung saan tayo naroon, itaguyod ang buhay. Yakapin ang Diyos. Sabihin po natin, yakapin ang Diyos. Yakapin ang kapwa. At yakapin ang daigdig. To God be the glory. Amen. At amen. Tayo pong lahat ay magsitayo.
ating muling papagtibayin ang ating pagpapahalaga sa daigdig at lahat ng buhay. Upang alalahanin ang ating kapalaran, upang papagtibayin ang ating espiritu, upang palakasin ang ating mga katawan. Tayo ay nakikisa sa daigdig at sa isa't isa, upang likhain ang sangkatauhan. Upang alalahanin ang ating mga anak at ang mga henerasyon na darating. Ang mabuhay ng sama-sama sa sambahayan ng Diyos. Tayo ay nakikipagkaisa sa lahat ng nilikha bilang isang mapagmahal na ministeryo para sa paggaling ng daigdig at para sa pagpapanibago ng buhay. Ang lahat nawa ng mga binhi at mga pananim ay pagpalain para sa paggaling ng ating mga buhay at sa kalusugan ng daigdig. Gawin po natin ang ikalawang paghahandog. Tayo pong lahat ay magsitayo at inaanyayahan ng bawat isa na dumako sa altar. Kung tayo po ay mayroong pasasalamat, tanging panalangin at nagtatalaga ng buhay para sa ministeryo ng Panginoon, naanyayahan po tayo dito sa altar. Sa aking Ama, katahan
po nating muli ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Nasa kaibuturan ng inyong wagas na pagmamahal, ang amin nga pong buhay. Kung kaya nga po naruroon sa inyong dakilang plano na ang sanglilikha ang daigdig ay mapangalagaan at mapanatili ang kaningningan at ang kaayusan nito. At kami po ay inyong pinagkatiwalaan, itinalaga, upang kami bilang inyong mga katiwala ang siya nga po na magpatuloy ng kagandahan at kaningningan ng inyong kapangyarihan. Naririto po kami. Dumudulog po kami ng mayroong pagkilala sa inyong napakabanal at dakilang plano. Nakikita namin ang aming buhay at ang aming sarili sa gitna ng lahat ng ito at maging sa aming karanasan at kalagayan ngayon. Sinusuko namin sa inyo, inihahandog at itinatalaga namin sa inyo ngayon ang aming buhay bilang inyong mga anak at bilang iglesia, kasama ng iba pang mga mananampalataya sa buong sandaigdigan, upang kumilos, upang maghandog ng panahon, ng talento, ng buhay, ng lakas sa pagpapanatili at pagpapanumbalik ng kagandahan at kabanalan ng sanglilikha at ng buhay. Salamat sa mga kapatid na nauna na at naghandog ng buhay dahil sa kanilang pagtatalagang ito. At salamat sa mga kapatid na patuloy na kumikilos upang pukawin kami at ipakita sa amin at masaksihan namin na hindi nasasayang ang pagtatalaga ng buhay, panahon at mga tinatangkilik upang pangalagaan ang daigdig. Naririto kami, O Diyos, buong kapakumbaba na dumudulog, lumalapit sa inyo. Sa mga kapatid at sa inyo pong mga anak at sa mga sambahayan na nagtatalaga ng kanilang buhay sa diwa ng pagpapasalamat sa pagsapit ng kaarawan ng anibersaryo ng kasal, sa biyaya aming Panginoon ang inyong pag-iingat at pagliligtas at sa mga pagtugon po ninyo sa mga panalangin na itinaas sa inyo. Bunga aming Panginoon ng inyong pag-iingat sa buhay, sa paglalakbay, sa pagtatrabaho at sa paggampan ng mga gawain sa mga nakalipas na mga araw, sa pagbubuklod ninyo ng pamilya at pagpapatatag ng mga ugnayan o relasyon sa isa't isa, sa loob at labas ng tahanan, maging sa iglesia at sa pamayanan. Nagpapasalamat po kami at inaangkin ng patuloy ninyo na pagagawad ng inyong apong katugunan at ng inyong kalooban. Panginoon, ang inyong himala, ang amin nga pong pangahawakan, idampi po ninyo sa inyong mga anak, sa buhay, sa katawan ng inyong mga anak, sa ulo ng bawat isa, inyong mapaghimalang mga kamay, upang dumaloy ang himala ng inyong pagpapagaling at paggagawad ng pag-asa, ng katatagan, kalakasan ng loob, o dakilang Diyos, at ng katatagan ng pananampalataya. Pagpalain niyo po ang mga sambahayan mula sa mga magulang, sa bawat isa na nagyuko ng ulo at nagtiklop ng mga tuhod na dumudulog sa inyo, aming Panginoon, sa sama-samang pananalangin ng pagtatalaga. Ibuhos ninyo ang inyong masaganang biyaya sa pagpapatibay na muli ng pananampalataya at pagpapahayag na kayo ang aming buhay na Diyos, ang Panginoon at Tigapagligtas. Pagpalain niyo ang mga bata, ang mga sanggol, mga kabataan, kababaihan at mga magulang at mga may gulang na. Ibuhos ninyo ang inyong masaganang pagpapala, aming Panginoon, sa buhay ng bawat isa at gamitin niyo ang buhay ng bawat isa sa iba't ibang ministeryo upang ipahayag ang inyong dakilang pagmamahal at biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas. Tumawag kayo ng inyong mga anak upang humayo
at maging lingkod sa inyong bukirin at sa inyong ubasan, bilang mga manggagawa, bilang mga pastor, bilang misyonero at mga ibanghilista. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga himala, pagpapagaling, paggagawad aming Panginoon, ang banal na kapangyarihan. Sa ating muli at pansamantalang pag-iwahiwalay, baunin natin ang pag-ibig, ang pagliligtas, tanglaw, aliw at pakikipisa ng ating iisang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon magpakailanman. Amen. we may worship. Baba.